Sumabog ang presyo ng LEN token ng 650% dahil po yan sa espekulasyon na si Ginoong Len Sasman ang tunay na Bitcoin creator o si Satoshi Nakamoto. Ngayon yung malaking tanong dito ay pwede pa kayang humabol ang mga gustong bumili ng token ng LEN token at kumita ngayon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayun mga ka-crypto, sumabog po ang tindi po talaga ng naranasang pag-angat ng LEN token. Ayan, yan po yung Len Sasman token. Umabot po siya ng 650% at naganap lamang po yan sa loob ng 24 oras. At syempre, yung dahilan po nito ay yung espekulasyon na si Ginoong Len Sasman, ang siyang isa pong kilalang cryptographer at privacy advocate, ay pinaghihinalaang siya po ang maaring si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ng Bitcoin. At yan, na-content ko na po yan kahapon. Ang spekulasyon na ito ay nagmula po sa Polymarket, isang prediction market platform kung saan maraming mga bettors ang naniniwala na si Ginoong Sasman ang tunay na si Satoshi Nakamoto. Ngayon ay bakit naman sumabog ang presyo ng LEN token? Ang malaking pagtaas po ng presyo ng LEN token ay dahil sa announcement ng filmmaker na si Ginoong Colin Hobak tungkol sa kanyang bagong documentary na Money Electric, The Bitcoin Mystery. Yan po yung pamagat. Si Ginoong Hobak ay kilala sa kanyang critically acclaimed na documentary na Q Into the Storm. Sa bagong documentary na ito, layunin po niyang tuklasin ang tunay na pagkakakilanlan ni Ginoong Satoshi Nakamoto. Bagaman ay hindi pa niya pinapangalanan ang kahit sino man, ay maraming bettors sa Polymarket ang pumupusta na si Ginoong Sasman ang tunay na si Satoshi, kung saan ay nagdulot po ito ng malaking hype at nagresulta sa pagtaas ng presyo ng LEN token. Ngayon ay base po sa ipinapakita naman ng technical analysis ng mga eksperto, base po sa chart ng LEN USD, ay makikita po ang formation ng isang double bottom pattern. Ang pattern na ito ay karaniwang pong sinyalis ng isang potensyal na bullish reversal. Ibig sabihin ay maaari pong magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng LEN token. Ayan, ang presyo po ng LEN ay nung umangat po ito ay nagbawas po siya ng 2 zero digits. Ayan. Pero bumagsak po ito nung nagkaroon po ng profit taking ang mga traders. Ngayon ay ito po ay nakakaharap ngayon sa isang support. At ito po yung nagdulot or nagresulta sa pagbuo ng kanyang double bottom pattern. Ngayon ay pagdating naman sa kanyang RSI at overbought conditions ay ayan, sa kasalukuyan ang kanyang RSI ay nasa 100. Isa po itong indikasyon na extreme overbought conditions na ang kalagayan nito. Ibig sabihin ay sobrang lakas ng buying pressure at maaari pong magkaroon ng pullback o correction bago magpatuloy ang anumang significant upward movement. Kaya kung yung kanyang support level ay hindi po ito magko-hold or hindi po ito magtatagal, ay maaring babagsak ang presyo ng LEN token upang maghanap ng bagong support level. Ngayon ay yung pinakatanong dito, ayan, kung pwede pa bang humabol dito. Ayan, kung iniisip mong pwede ka pang humabol dito at bumili ng LEN token, ay syempre meron po tayong mga bagay dito na dapat po nating isipin. Unang-una ay yung market sentiment. Ang kasalukuyang hype at espekulasyon ay maaari pong factor sa pagtaas ng presyo. Kung magpapatuloy po ang espekulasyon na si Ginoong Sasman nga si Satoshi, ay maaring magpatuloy ang pagtaas ng presyo. Kung mawala yung hype, ay maaring bumagsak ang presyo nito. Kaya sa madaling salita ay yung hype po yung nagpapagalaw sa presyo ng LEN token ngayon. Base naman sa technical indicators ay ang double bottom pattern naman na ito
na kanyang nabuo ay isa po itong bullish signal. Ngunit overbought po ang kanyang RSI na nagpapahiwatig na maari na rin pong magkaroon ng pullback. Kaya dapat po tayo maging handa sa posibilidad ng price correction. At syempre, nandyan na rin po yung risk management. Huwag po tayo mag-invest ng higit sa amount na hindi natin kayang mawala. Sapagkat ang cryptocurrency market ay napaka-volatile at unpredictable. At syempre, nandyan po yung documentary impact. Yan. Ang magiging epekto ng documentary ni Ginoong Hobak ay malaking factor kung magbibigay ito ng compelling evidence or matibay na ebidensya na si Ginoong Sussman nga si Ginoong Satoshi ay maaari pong magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng LEND token. Ngunit kung hindi, ay maaari pong mawala ang interest ng mga investors dito. Kaya sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang pagtaas po ng presyo ng LEND ay isang resulta ng espekulasyon at hype lamang. Kaya kung ikaw ay isang risk taker at ikaw ay naniniwala sa potential ng LEND token, maaring magandang pagkakataon po ito para bumili. Ngunit kung ikaw naman ay conservative investor, ay syempre mas mabuting maghintay at mag-observe ka na lang or obserbahan ang market movements bago ikaw ay magkaroon ng desisyon. Kaya tandaan, ang pag-invest sa cryptocurrency ay laging meron po itong kaakibat na risk, kaya't maging maingat at mag-research po tayo ng mabuti bago mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.